Upang makakain ng masasarap na pagkain ang mga manggagawa, nagbukas ka ng isang 5 pisong self-service restaurant. At sinabi mong unlimited ang lobster at king crab. Akala ng lahat ay scammer ka. Ngunit hindi nila alam na hindi ka naman kumikita. Dahil nakatali ka sa sistema ng super restaurant. Kapag nakakakuha ka ng emosyon ng mga customer, makakakuha ka ng iba't ibang putahe. At may mga premyo pa. Ang unang gawain ng sistemang walang gastos na restaurant ay humihingi ng 1,000 puntos ng emosyon. Pagkatapos ay nakuha mo ang starter pack. Pagbukas ay nakuha mo ang 300 servings ng beef stew na may patatas. Royal Chef na puting kanin. Walang limitasyon. Iced lemonade na walang limitasyon. 3 Royal Chef na gulay, tig negatibo 300 servings. Isang kisap ng isip mo. Isang bowl ng beef stew na may patatas ay lumitaw sa harap mo. Bawat piraso ng karne sa mesa ay kasing laki ng kamao ng sanggol. Ang balat at litid ay kumikinang sa ilaw. Agad kang sumandok ng isang piraso ng karne. At tinikman ito. Umubos ka ng 5 bowl ng puting kanin. Saka ka nabusog at pinunasan ang bibig. Ang sarap. Ito ba ay pagkain ng mga Diyos? Pagkatapos ay inilagay mo ang mga putahe at kanin ng sistema sa 5 warmers at binuksan mo ang live stream. Mga kapatid, ang 5 pisong self-service restaurant ay bukas na. Ang mga putahe ngayon ay spicy lotus root, string beans na may giniling na baboy, at itong huling serving ng beef stew na may patatas. Lahat ng putahe ay 5 piso lang, unlimited. Kanin at inumin ay walang limitasyon. Malugod naming inaanyayahan ang mga kapatid na pumunta at tikman. Di nagtagal, umabot sa 500 katao ang manonood sa livestream. Karamihan sa mga unang komento ay nagulat. Sinundan ito ng pagdududa. Ito na naman ba ay isang scammer na naghahanap ng kasikatan? Ang karne na ito ay mukhang patay na baboy. Artificial na karne na may beef flavoring, 5 piso. Hindi ka makakabili ng kalahating kilo ng karne ng pato. At sinasabi pang unlimited ang karne. Nakakatawa sobra. Hindi mo pinansin ang mga komentong ito. Sa halip ay lalo ka pang nagsumikap sa livestream. At sa sandaling iyon, si Tang Jay, ang sikat na food scam buster influencer na may 10 milyong tagasunod. Nagkataong napadpad sa livestream mo. Mga kapatid, may gagawin tayo ngayon. Nakita nyo ba itong livestream? 5 piso. All you can eat beef. Kung hindi ito synthetic zombie meat, si Tang Jay ay tuluyang aalis sa mukbang scene. Mabilis na dumating si Tang Jay sakay ng Mercedes G-Class sa iyong restaurant. Boss, yung sinabi mo sa livestream na 5 piso, unlimited beef, totoo ba o hindi? Umiti ka at sumagot. Siyempre, whole place self-service, 5 piso bawat isa. Bayad muna bago kumain. Walang daya, bata man o matanda, sige. Boss, ang yabang mo. Pagkasabi, naglabas siya ng phone, nag-scan at nagbayad ng 5 piso. Pagkatapos, pumunta siya sa isang warmer na may nakasulat na potato beef stew. Mga kapatid, dumating na ang sandali ng himala. Tingnan natin kung ano talaga itong 5 piso na beef. Bago pa man matapos ang salita, bigla niyang binuksan ang takip. Sa susunod na segundo, isang alon ang nakakasakal na makapal na amoy ng karne ang biglang sumabog. Sa isang saglit, ang utak ni Tang Jay ay nagkaroon ng pansamantalang blanko. Bilang isang foodie na nakakain na ng lahat ng mamahaling pagkain sa buong bansa. Sa pag-amoy ng karne, ang kanyang instinct ay nagsabi sa kanya. Ang mga sangkap ng karne na ito ay mamahalin. Habang nawawala ang singaw, ang lumitaw sa paningin ng lahat ay isang buong kahon na parang bundok. Mga karne ng baka na kumikinang na amber ang kulay. Ang mga patatas na side dish ay sumipsip ng esensya ng katas ng karne. Nagpapalabas ng ginintuang liwanag Ito ba ay 5 piso na fast food sa kalsada? Kahit ilagay sa pinakamataas na pribadong restaurant sa Shanghai. Presyong 888 yuan bawat serving. Tiyak na maraming mayayaman ang pumipila para bumili. Bigla na lang sumabog ang live stream. Nabulag ba ako? Ang texture na ito ay tiyak na Australian na Sham grade Wagyu. At tingnan ang paraan ng paghiwa at ningning ng sauce. Kung walang 20 taong karanasan sa pagluluto, hindi ito magagawa, peke ba? Kahit patay nako, hindi ako maniniwala. Ito ba ang makakain mo sa 5 piso? Tiyak na ibinabad sa espesyal na kemikal na likido. Silicone fake model. Tang Jay. Ano't nakatulala ka? Kumuha ka ng isang piraso at tikman mo. Ang galit na sigaw ng mga komento. Binalik si Tang Jay mula sa pagkabigla. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinigilan ang pintig ng kanyang dibdib. At muling binuksan ang takip ng giniling na karne at sitaw. Maanghang na lotus slices at bawang na pipino. Kumuha siya ng kaunti sa bawat isa. Pagkatapos, may daladalang punong plato, lumapit siya sa hapag at umupo. Nanlalim ang mukha niyang nagsalita sa kamera. Mga kapatid, maganda talaga ang itsura. Inaamin ko, naloko ako ng pakitang gilas ng tindahang ito. Pero ano ba ang dila ko, si Tang Jay? Kahit gaano kagaling ang teknolohiyang daya, sa bibig ko'y malalantad ang tunay. Pagkasabi, kumuha siya ng isang pirasong braised beef at tinikman. Ngunit sa sandaling iyon, may mali siyang napansin. Ito'y parang kumaluskos. Isang nakakapagkit na agos ng kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan.
Ang masaganang aroma ay sumabog sa dulo ng kanyang dila. Sobrang sarap. Bumalot sa kanyang buong katawan. Ang natatanging lasang gatas ng top-grade Wagyu. Halo-halong may dose-dose ng lihim na pampalasa ng palasyo na nagbigay ng iba't ibang antas ng lasa. Sa bibig, nag-ugnay-ugnay ito parang isang malaking symphony. Napakasarap. Tiningnan ng assistant si Tangjay na nanginginig ang buong katawan. Mga matay puno ng luha, kakaibang ekspresyon. Takot na takot, halos mabitawan ang kamera. Agad na sumugod. Kuya G, ayos ka lang ba? Nagkasakit ka ba sa pagkain? Sumabog din ang live stream. Naku, nanginginig na yung streamer sa pagkain. Tiyak may idinagdag na puting pulbos sa karne. Sabi ko na nga ba? Karne na 5 piso, paano kakainin? Tiyak na pagkalason sa pagkain yan. Mabilis, tumawag ng pulis. Itong masamang tindahan, nanloloko at pumapatay ng tao. Sa sandaling malapit nang tumama ang kamay ng assistant sa likod ni Tangjay. Bigla niyang itinulak palayo ang assistant. At inilubog ang mukha sa platong iyon. Mabilis na kumain ng parang lobo. Sarp, sobrang sarp. Nakatikim siya ng isang subo ng karne. Nakaramdam siya ng pagkakasawa. Kumuha siya ng isang subo ng bawang na pipino. Isang malutong na putok ang sumabog sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, para siyang nasa tuktok ng bundok na nababalutan ng niebe sa madaling araw. Ang sobrang preskong lasa at ang perpektong timpla ng suka. Agad na hinugasan ang lahat ng mantika sa kanyang bibig. Napasinghap siya ng malalim. Parang nilinis ng pipinong ito ang kanyang kaluluwa. Hindi sapat, talagang hindi sapat. Boss, dagdag kanin. Bigyan mo pa ako ng isang malaking mangkok ng karne ng baka. Kakain ako ng 10 mangkok. Tahimik ang live stream, walang imik. Ano ba ang nakikita ko? Ang anti-fake na halimaw na si Tangjay, isang subo lang, umiyak na. At sinabing kakain ng 10 mangkok, hindi parang scripted. Ito ay tiyak na isang script. Tangjay, magkano ang binayad sa iyo ng tindahang ito? Samantala, sa iyong isipan, pumutok ng malakas ang tunog ng sistema. Ang target na si Tangjay ay nagpakita ng matinding emosyonal na pagbabago. Natuwa ang iyong puso, sigurado na ito. Sunod-sunod na kumain ng 3 malalaking plato ng karne. At 5 mangkok ng kanin si Tangjay. Sa wakas, hinawakan ang kanyang tiyan na halos sumabog na sa kabusugan. At bumagsak sa upuan. Maingat na lumapit ang kanyang katulong. Jay, sumabog ang live stream, daan-daang libong tao ang nanonood. Lahat sila ay sinasabing kumain ka ng pera mula sa masamang paraan. Sinasabing binayaran ka ng tindahang ito. At ito ay isang script. Nang marinig ito, biglang namilipit si Tangjay. Inagaw niya ang telepono. Tumingin sa mga komento. Napuno ng imanloloko, i-unfollow na mga mensahe. Bigla siyang tumalon mula sa upuan. Diretso niyang kinuha ang nasa mesa. Ang stainless steel na pinggan na dinilaan na hanggang kumikinang at inilapit sa kamera. Sinasabi niyong ito ay gawa sa chemical at teknolohiya. Nakita na ba ninyo ang anumang chemical na teknolohiya? Na kayang gawing perpektong hibla ang texture ng karne ng baka? Nakita na ba ninyo ang anumang synthetic na artificial na sangkap? Na kayang gumawa ng ganitong bango na bumabalik sa dila at tumatagos sa kaluluwa? Ito ang sasabihin ko sa inyo ngayon, si Ate Tang. Ang nilagang baka na may patatas sa tindahang ito. Ang pinakamasarap na pagkain na aking natikman sa buong buhay ko. 5 piso. Ang boss na ito ay hindi nagtatayo ng negosyo. Siya ay gumagawa ng kawanggawa. Sinasabi niyong nanloloko ako. Mga kapatid na taga rito sa syudad. Sumusumpa ako sa aking account na may milyong tagasunod, si Tangjay. Kung pupunta kayo ngayon at gagastos ng 5 piso. At sa tingin niyo ay hindi masarap ang pagkain. Hampasin niyo ako sa mukha ngayon din. Babayaran ko ang bawat isa sa inyo ng 1,000,000 piso. Ngunit kung masarap naman, ipuno niyo ang buong live stream ng salitang, tindahang pangdiyos, Talagang magulo at baliw na ang lahat. Ipinusta niya ang kanyang account. Nasa 13 East Street sa Lumang Bayan, di ba? Andito lang ako, mga 2 kilometro ang layo. Tatawag na lang ako ngayon ng taxi at doon pupunta. Gusto ko lang makita kung ano ng klaseng pagkain ang nakapagpabago sa isang milyonaryo. Ano ba talaga ang mahiwagang 5 pisong buffet na ito? Sasama na rin ako manood. Libo-libong mensahe sa livestream na nagpapaalam na papunta na sila. Huminga ng malalim si Tangjay. Lumapit siya sa counter. Yumuko ng malalim bilang paghingi ng tawad. Pasensya na, boss. Masyado akong malakas magsalita kanina. Ang galing-galing ng luto mo. Hanggat nandito ang tindahang ito at ako'y buhay. Walang sinuman ang gagalaw ni isang daliri rito. Tiningnan mo lang siya ng walang emosyon. Walang anuman. Ang mahalaga ay nagustuhan nyo, yun ang pinakamalaking pagkilala para sa akin. Ilang sandali pa. Isang malaking lalaki na mahigit 1.7 metro ang taas ay sumugod sa tindahan. Tangjay, nasaan ka? Parito ako para sampalin ka. At kunin ang 1,000,000 piso. Isa siya sa matatapat na taga-subaybay sa livestream ni Tangjay. Kilala rin siya sa sobrang init ng ulo. At sa pagiging mandirigma laban sa peke. 5 minuto lang ang nakalipas. Nasa highway siya malapit dito, nagbubuhat ng bakal. Nang makita niyang pumanig si Tangjay sa isang mumurahing karinderya. At ipinusta pa ang kanyang propesyon.
Bigla niyang iniwan ang kanyang dumbbell at sumakay ng taxi papunta rito. Pero pagpasok niya sa tindahan, natulala siya. Nakita niyang kumakain ng busog si Tangjay at ang assistant nito. Huwag ka nang magsalita. Dali, iscan ang ear at magbayad. Kung di ka kakain, parang nasayang ang buong buhay mo. Mahuhuli ka. Wala nang matira kahit sabaw. Natigilan ang malaking lalaki sa sigaw na patingin sa likod ng counter. Sa iyong nakangiting mukha. Gusto ko lang makita kung ano ang laman ng 5 pisong karne na ito. Pagkatapos mag-scan at magbayad, mabilis siyang kumuha ng isang plato ng potato at beef stew. Kinuha niya ang isang piraso ng karne na kasinlaki ng kamao ng sanggol. At kinagat ito ng isang subo. Bigla ring yumanig ng malakas. Ang chopstick sa kamay ng malaking lalaki ay nahulog sa sahig. Ang boses ay nanginginig na sobra. Sobrang sarap talaga. Boss, ang karne ba ay may halong harina? Bakit pagkatapos kong kumain ng unang subo, pakiramdam ko dati lahat ng karne na kinakain ko ay basura? Tiningnan mo siya ng walang emosyon. Lahat ng sangkap sa tindahan ay talagang natural. Ang galing lang ng kusinero ay konting mas mahusay lamang. Konting mas mahusay. Ito ba ang tinatawag na konting mas mahusay? Biglang pinunasan ng malaking lalaki ang kanyang luha. Muling kumuha ng isang pairs ng chopstick. At nagsimula ring kumain ng parang gutom na hayop. Sa isang iglap, ang iyong buffet restaurant ay naging napakasikat. Libo-libong netizens ang dumating sa iyong restaurant para mag-check-in. Bilis, bilis, bilis. Huwag na ikandado ang sasakyan. Kung mahuli, wala kang makakain. Totoo ang sinabi ni ate sa livestream. Nakita ko ang lalaking maskulado ay umiiyak na dahil sa sarap. Boss, magtira ka ng isang serving para sa akin. Magbabayad ako ng 50 pesos, hindi 100 pesos para sa isang pwesto. Pumila kayo lahat, sabi ko. Pagkatapos kumain ng unang plato, biglang tumayo ang malaking lalaki. Ang kanyang katawan na parang Thor ay direktang humarang sa pintuan. Siya ay naging pinakamatapat na gwardiya. Sabi ng boss, 5 piso bawat isa. Sino ang mag-uunahan sa pila? Ako ang unang magtatapon sa kanya. Pagkatapos ng maikling kaguluhan ng mga tao, mabilis na bumuo ng isang mahabang pila na aabot ng 100 metro. Diretso mula sa pintuan ng restaurant hanggang sa dulo ng lumang kalye. At patuloy pang kumakalat palabas sa pangunahing daan. Sa harap ng cash register, isang babaeng nakasuot ng IA uniform. Maliit ang katawan na babaeng influencer. Noong una, pumunta siya na may layuning mag-expose at makakuha ng views. Napapikit siya ng ilong habang nagbabayad. Kumuha lang ng napakaliit na kutsarang giniling na karne na hindi halata. Long beans at isang platong spicy lotus root slices. Hindi man lang siya nangahas dumikit sa karne. Mga pamilya, ang kalinisan ng ganitong mahinang tindahan ay alalahanin. Para sa inyong lahat, susubukan ko ang lason. Kumain lang ng isang subo ng gulay. Ang babaeng influencer ay nakasimangot sa kamera ng phone. Inilagay sa kanyang bibig ang piraso ng malinaw at maanghang na lotus root. Sa susunod na segundo, laking gulat ng babaeng influencer. Ang tuyong-tuyo at malutong na texture. At ang biglang pagsabog ng bango. Perpektong-perpektong kombinasyon. Sabay sa mainit na sarsa sa hiwa ng lotus root. Isang subo lang. Umaalingasaw ang lasa sa labi at ngipin. Ang sarap kaya ayaw ng lunukin ang kanin. Hindi na mamalayang kumain muli siya ng isang subo. Ang kanin na pang emperador na may giniling at sitaw. Pinakamasarap na mantika ng baboy. Ang giniling na pinritong mabango at ang tuyot malutong na sitaw ay perpektong naghalo. Ang matapang na bango ng mantika. Bumabalot sa bawat malambot at mabangong butil ng kanin. Parang sandatang nukleyar na pampagana ng kanin. Ang sarap-sarap. Diyos ko, isalba mo ako. Ayaw ko nang mag-diet. Diretso nang pinatay ng babaeng influencer ang livestream. Wala na siyang pakialam sa imahe. Dala ang plato, parang baliw siyang sumiksik sa karamihan. Sa oras na yon, ang buong Lefan restaurant ay naging isang magulong food arena na puno ng siklab ng galit. Sa puso mo na nakatayo sa likod ng counter. Walang tigil ang pagtunog ng masayang sistema ng paalala. Habang naghahanda ka na para sa unang malaking raffle. Biglang may sumigaw na desperadong daing mula sa karamihan. Wala na ang amo. Ubos na ang patatas na may nilagang baka. Sumunod ang pangatlong daing. Wala na rin ang giniling na may sitaw. Hoy, sinong gago ang gumamit ng kamay? Mag-iwan naman kayo ng isa. Ubos na ang maanghang na lotus root. 3 oras akong pumila. Para lang sa isang subo ng lotus root. Ang kanin, pati ang lalagyan ay halos wala na. Amo, bilisan mo at humanap ng paraan. Anong ibig sabihin ng wala na? Galing pa ako sa timog ng syudad, 3 oras na bayahe. Sasabihin mong wala ng ulam. Amo, bilisan mong magluto. Kahit pumatay ka ng baka ngayon din. Ngayong araw na ito, dapat kaming kumain. Sa harap ng galit na eksena, kinuha ko ang megaphone at pinakalma sila. Mga kaibigan, huwag kayong mag-alala. Sinabi ko na, 5 piso, kain hanggang mabusog. Hindi mauubos, walang limit. Bigyan mo ako ng 3 minuto para mag-refill sa kusina. Pagkatapos ng 3 minuto, lahat ng karne ng baka, side dish, at kanin ay puno na.
Pagkasabi mo, walang pag-aalinlangan kang pumunta sa kusina sa loob ng 3 minuto. Akala ba niya siya ay nagmamagic? Ang potato beef stew na ito ay isang matinding ulam. Ang pagluto lang nito ay tumatagal ng 1 hanggang 2 oras bago lumambot. Kaya niya itong ilabas sa loob ng 3 minuto. Tiyak na gagamit siya ng murang pre-made meal packs para manloko. Tama kami. Paano maihahambing ang meal pack sa banal na karne kanina? Kung gagamit pa siya ng meal pack para dayain tayo, babaliin ko agad iyon. Itong sira-sirang tindahan. Ang mga pagdududa sa lobby ay muling lumitaw. At sa oras na ito, sa kusina, mabilis mong inilabas ang system panel. Nagsimulang mag-aksaya ng puntos para sa lottery. Sa wakas, nakuha mo ang karne ng baka nang malapit nang maubos ang emotion points. At ang paunang pagkain na may 24-hour unlimited quota permission. Ang iba pang mga item ay ang Dimensional Constant Temperature Preservation Storage. Ang kapasidad ng device ay katumbas ng isang standard basketball court. Anumang sangkap o natapos na produkto na nakalagay doon ay permanenteng mananatili sa peak na lasa at temperatura mula sa sandaling ito ay naluto. Ganap na malinis na lugar. Lahat ng nasa loob ng restaurant. Lahat ng mantika at masamang amoy. Mga basura at piraso. Automatikong mabubulok at malilinis ng system sa loob ng 3 segundo pagkaalis ng customer sa kanilang upuan. Pagkatapos, kumuha ka ng isang cart. Sa napakabilis na kamay, inilagay mo ang 4 na malaking bowl ng potato beef stew. 2 malaking bowl ng giniling na karne at sitaw. 2 malaking bowl ng bawang paste. Pipino at maanghang na lotus root slices. At isang buong timba ng puting kanin, lahat ay inilipat sa cart. Nang lumitaw ka sa lobby na may cart, ang buong restaurant ay napalunok ng malamig na hininga. Wow, lahat ay karne ng baka. Ang bowl na iyon ay halos umaapaw na. Anong banal na bilis ito? Ang kulay at amoy na ito ay tiyak na hindi mula sa meal pack. Katulad lang ng kanina. Huhuhu. Ma, nagkamali ako sa kanya. Mayroon palang totoong top-grade Wagyu beef na 5 piso lang sa mundong ito. Huwag magsiksikan. Pumila ng maayos. Sinong mangahas na agawin? Papatayin ko siya. Ang malaking lalaki ay masigasig na nagpapanatili ng kaayusan. Pero hindi niya napigilan ang sarili at palihim na kumuha ng kalahating plato ng giniling na sitaw. Ding, binabati kita, natapos mo na ang gawain. Nakuha mo ang pagkakataong manalo ng eksklusibong epikong bagong produkto. Isang beses ito. Gusto mo bang simulan ang raffle? Diretso mong pinili ang binabati kita na panalunan mo ang epikong pangunahing pagkain. Purong karne ng baka na noodles. Itong noodles ay hindi noodles, gawa lang ito sa mga piraso ng karne ng baka na hinugis na parang pansit. Niluto kasama ng masarap na sabaw ng buto ng baka at malambot na itlog na bulaklak, isang makabagong banal na noodles na puro karne. Huminga ka ng malalim at malamig na hangin. Purong karne na noodles na walang anumang harina. Ito ba ay pagkain ng noodles? Ito ay tiyak na parang kinakain mo ang kaluluwa ng isang buong baka. Nagkaroon ka ng biglaang ideya. 10 malalaking timba ng purong karne ng baka na noodles ang lumitaw sa likod ng kusina. Sa susunod na segundo, isang bango ang biglang tumagos sa kortina ng likod ng kusina. At mabilis na kumalat patungo sa pangunahing bulwagan. Ang mga kumakain na naghahabulan sa bulwagan ay biglang napatigil ang kanilang mga galaw. Ano-ano itong lasa? Ibinaba nila ang kanilang mga chopstick. Ang kanyang katawan na parang itim na tor ay nanginginig ng kaunti. Itong lasa. Pakiramdam ay 100 beses na mas matapang kaysa sa karne ng baka na may patatas kanina. Isang empleyadong nakasweet ang lumunok ng malaking laway. Nakatitig ng mabuti sa kortina ng likod ng kusina. Parang may bango ng clear soup noodles. Ngunit hindi ito maaaring ordinaryong noodles. Ang ordinaryong noodles ay tiyak na hindi magkakaroon ng ganitong kasariwaan na kayang sumipsip ng kaluluwa. Sa sandaling lahat ay tahimik at nagpipigil ng hininga. Lumabas ka na may dalang kariton na puno ng 10 timba ng noodles na may karne ng baka. Mga kaibigan, ngayon ang unang araw ng pagbubukas. Salamat sa inyong suporta. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Bilang pasasalamat sa inyong suporta sa aming Zoo Family Buffet Restaurant. Kanina lang, naghanda ako ng isang bagong produkto ng madalian. Pagkatapos sabihin yon, bigla mong binuksan ang takip ng timba ng sabaw. Purong karne ng baka na noodles. Mangyaring tikman ito, mga kaibigan. Boom! Sa sandaling nabuksan ang takip. Iyon, isang mas malakas na bango ng sabaw ng buto. Kasama ang mainit na puting singaw. Biglang bumalot sa buong restaurant. Isang kabataang lalaki na pinakamalapit ang hindi pinansin ng init. Siya ang unang sumugod. Humugot siya ng malalim na kutsara mula sa timba. Sa sandaling lumabas ang kutsarang iyon ng noodles mula sa tubig. Lahat ng tao sa paligid ay tulalang nakatitig. Ang pansit ay may kulay abo-pula na gaya ng karne ng baka kapag luto na. Ito ay pansit na gawa mula sa karne ng baka. Isang matandang may salamin sa pagbabasa ang na-excite at sumiksik sa harap. Hindi akalain na sa isang 5 piso na buffet ay may makakain na pansit na antas ng imperial na kusinero. Ang binata ay halos hindi na makapag-antay. Habang iniangat ang chopstick, sa sandaling pumasok ang pansit sa bibig.
Una niyang naramdaman kung ano ang tekstura ng pagtalbog ng ngipin. Boss, bakit ganito ka-chewy ang noodles mo? Parang hinampas ako ng iyong pansit. Nang makita ito, ang daan-daang kumakain sa loob at labas ng zoo restaurant ay tuluyang nabaliw. Ginoong Song, pakisuyo. Bigyan mo ako ng isang mangkok. Ang aking ina ay may malubhang sakit sa kama. Gusto ko lang na matikman niya ang banal na pansit na ito bago siya mawala. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasweet ang pilit na sumiksik. Lumayas ka. Huwag kang humarang. Babayaran ko ng 2,000 piso ang isang mangkok na pwesto. Isang mayamang tao ang sumigaw ng baliw sa labas ng pinto. Puwersahan siyang nag-ukit ng daan sa gitna ng baliw na siksikan. Hinablot niya ang isang mangkok ng pansit na karne ng baka at sumandok, kasabay ng isang malakas na pagsipsip. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang nakakabighaning tunog. Napakasarap. Maging boss. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking tunay na ama. Sa tabi, ang sikat na influencer na si Ate Tang na may milyong tagasunod ay tuluyang nabaliw. Siya ay halos nagsusuka na sa sobrang pagkain. Ang kanyang tiyan ay lubhang umbok. Ngunit sa sandaling iyon, ang nakakasilaw na sabaw ng buto na tumatama sa kaluluwa ay pumasok sa kanyang ilong. Siya ay nagkaroon ng mahimalang pakiramdam na ang kanyang tiyan ay muling nagkaroon ng kaunting espasyo. Siya ay gumapang papunta sa mga timba ng sabaw. Mahigpit na hinawakan ng isa sa mga ito. Huwag agawin. Itong timba ay akin. Sino man ang mang-agaw sa akin, si Ate Tang ngayon ay makikipaglaban hanggang kamatayan. Mga pamilya, hindi niyo alam kung anong banal na lasa ang min na ito. Kahit na mamatay ako sa sobrang pagkain sa tindahang ito, hindi ako malulugi. 10 malalaking timba ng purong karne na beef noodles. Sa loob ng wala pang 10 minuto, ay naubos ng walang natira. Kahit ang huling patak ng kulay amber na sabaw ng buto na nakadikit sa dingding ng timba, ay kiniskis ng malinis ng mayamang iyon gamit ang isang piraso ng puting kanin. At kontentong isinubo sa kanyang bibig. Wala na. Boss Zo, pakiusap gumawa ka pa ng kaunti. Kahit isang subo na sabaw lang ayos na. Nagbayad na ako. 2 oras akong pumila. Wala man lang akong nakita kahit isang pansit. Pero ang kakaiba, kahit naubos na ang pagkain, ang tunog ng iyong natanggap na bayad ay patuloy pa ring tumutunog. Ang mga taong nakapila sa labas na hindi makapasok, upang patunayan ang kanilang taos-pusong hangarin. Direkta nilang iniskan at binayaran kahit malayong distansya. Natatakot na pagkatapos nilang magbayad ay isasara mo ang pinto at palalabasin sila. Boss Zo, ano ngayon ang gagawin? Si Tang Jay, na busog ang tiyan, ay hirap na lumapit sa cashier counter. Boss Zo, ano ngayon ang gagawin? Sa labas, may hindi bababa sa mahigit 2,000 katao. At patuloy pa silang dumarami. Kahit ang kusina mo ay bulsa ni Doraemon, hindi pa rin ito mapapakain ang ganito karaming tao. Tiningnan mo ang electronic watch. Alas -2:30 ng madaling araw. Humina ka ng malalim. Kahit kaya mong magbigay ng pagkain ng walang katapusan, kailangan mo ring magpahinga. Pag-iisip nito, kinuha mo ang megaphone at sinabi, "Mga kaibigan, pasensya na. Ngayon ay alas -2:30 ng madaling araw. Ikinalulungkot kong ipaalam sa inyong lahat. Naubos na ang lahat ng sangkap ng tindahan. Para sa mga nakapagbayad ngayong araw, pero hindi nakakuha ng pagkain, ibabalik ang bayad sa parehong paraan. Bukas, alas -12:00 ng tanghali. Magbubukas ang tindahan sa tamang oras. 5 piso pa rin bawat tao." Pagkasabi nito, sumabog sa desperadong iyakan ang buong 13 Reeve Street. May nagmaneho pa ng 300 kilometro sa gabi para pumunta rito. Nagbayad na ako. Kahit isang subo lang ng kanina may sabaw, ayos na. Boss Zo, kulang ba sa pera? Dadagdagan ko ng 100 beses ang bayad. Papasukin mo lang ako para makatikim ng pure meat noodles. Umiling ka. Tahimik na isinara ang pinto ng restaurant. Pagkatapos bumalik sa inuupahang bahay, nagsimula ang sistema ng pagbabayad. Kita ngayong araw, kabuang bilang ng may bayad na customer na 4,852. Kabuang cash income na 24,260 piso. Natuklasan na ang host ay nakamit ang tagumpay ng 1,000 bisita. At 100% ang rate ng magagandang review. Binibigyan ng gantimpala ang tindahan ng epikong pag-upgrade. Banal na hangganan. Sinumang customer na pumapasok sa loob ng daang metro ng restaurant, kahit gaano sila kagulo sa labas, pagod at balisa, sa sandaling pumasok sa hangganan, ang kanilang mental na estado ay agad na mapapawi. Maging ganap na makatwiran at mahinahon. At puno ng pasensya sa pila. Lubusang maiiwasan ang anumang away, gulo at pagsingit sa pila. Nagalak ka sa iyong puso. Sa pagkakaroon ng hangganang ito, nalutas na ang pinakamalaking alalahanin mo. Araw-araw libu-libong tao ang pumipila sa sira-sirang kalyeng ito. Ang restaurant ay agad na sasarahan. At ang iyong 5 pisong buffet matapos mag-viral buong gabi, ay naging sikat na sa buong internet. Maraming foodie ang nagtungo sa iyong tindahan sa gabi.
Kinabukasan, alas 8 ng umaga. Ang iyong tindahan ay may mahaba ng pila. At sa mataong distrito ng negosyo sa sentro ng lungsod, mahigit 10 kilometro ang layo mula sa 13 Reed Street. Sa loob ng pribadong silid ng pinakamataas na antas na Black Pearl 3 Diamond Restaurant ng lungsod. Ang boss na si Liu Dalong ay galit na tinuturo ang manager ng lobby at sinisigawan. Sabi mo mula kagabi hanggang tanghali ngayon. Ang ating Star Moon Pavilion. Lahat ng 30 mesa ng high-end e-reservations ay kinansela. Pati ang mesa ni President Chen na nagkakahalaga ng milyong yuan na Manchuhan Imperial Feast ay kinansela. President Liu, tumawag ako para kumpirmahin. Sabi ng sekretarya ni President Chen. Si President Chen kagabi sa isang maliit na karinderya sa Lumang Bayan. Kumain ng 5 piso na buffet. Ngayong umaga, maaga na naman siyang pumila. Hindi lang si President Chen. Sina President Li at President Zhang. Lahat sila ay nagpipila sa kalyeng iyon, putang ina mo. 5 piso na buffet. Ay kayang agawin ang lahat ng high-end na customer ko na nagbabayad ng 10,000 bawat mesa. Naipit ba ang utak mo sa pinto? O sa tingin mo madali akong lokohin? Ang Star Moon Pavilion ay ang ganap na benchmark ng industriya ng pagkain sa lungsod na ito. Ang lahat ng sangkap ay inaangkat sa pamamagitan ng eroplano. Ang mga chef ay pawang mga top class na master chef. Hindi niya inakala kahit sa kanyang mga panaginip. Hindi niya inakala kahit sa panaginip na isang araw ay mapapahiya siya ng isang karinderya sa kanto. Director Liu, panoorin niyo po ang video. Ngayon, nababaliw na ang buong internet. Lahat ay nag-uusap tungkol sa potato beef stew at pure meat noodles ng Zhuo Family Restaurant. Antas Diyos ang mga yon. At ang sikat na influencer na si Tang Jai, na may 10 milyong tagasunod at kilala sa pag-expose ng peke, nagli-livestream sa harap ng kanyang tindahan. Sinusulong ang trapiko papunta sa tindahan na yon. Hinablot ni Liu Dalong ang tablet. Sa screen ay, si Tang Jai ay sumisigaw sa kamera. Mga kaibigan, nasa top 100 na ako ngayon. Magbubukas ngayong tanghali alas -12. Kailangan kong makuha ang unang bowl ng pure meat beef noodles. Hindi iyon basta noodles, gravy yon. Iyan ay gawa sa pinakamataas na grade na Wagyu beef at 1 milimetro. Purong hibla ng karne yon na pinindot ng kasing nipis ng 1 milimetro. 5 piso lang. Ang 5 piso ay hindi makakabili ng lugi. Hindi ka maluloko. Pero mabibili mo ang pag-alis ng iyong kaluluwa. Sa screen, ang napakaraming komento ay paparating na. Ang mga komentong Boss Zhou Rareka. Isang kislap ng masamang liwanag ang pumagitna sa mga mata ni Liu Dalong. Ang noodles na gawa sa pumutok na karne ng baka ay ibinebenta ng 5 piso. Kung totoo ito, puputulin ko ang ulo ko at sipain ito para sa kanya. Kahit pumunta sa palengke at bumili ng pinakamasamang patay na baboy. Hindi rin posible na gumawa ng negosyong 5 piso lang ang sapat. Ito ay malamang na isang napakasamang teknolohiyang malupit. Maaaring nagdagdag pa ng bagay na nagpapahalusinate. Para lang mapapaniwala ang mga mayayaman na sanay sa mamahaling pagkain. Na magkaroon ng ganitong nakatutuwang pagkalito sa panlasa. Naisip ito. Agad siyang tumawag ng numero. Kuya, malaking problema. Ang restaurant ng Zhuo sa 13 Real Street sa Lumang Bayan ay tiyak na may problema. Kuya, makinig ka sa akin. Sa loob ng maraming taon sa industriyang ito, isinusumpa ko ang ulo ko. Ang karne ng baka na 5 piso. Talagang synthetic zombie meat na may chemical. Ngayon ay may libu-libong tao. Doon, kapag nagkaroon ng malawakang pagkalason sa pagkain. Ito ay isang iskandalo na yayanig sa buong bansa. Ikaw bilang Deputy Director ng Bureau of Health and Food Safety. Ito na ang perpektong pagkakataon para ipakita mo ang iyong kakayahan sa pag-aayos ng merkado. Sigurado ba ang ebidensya? Malaki na ang sigalot online ngayon. Walang matibay na patunay. Hindi namin basta maisara ito. Huwag kang mag-alala. Mag-uutos ako agad ng tao na magsampa ng reklamo sa tunay na pangalan. At ipapaalam ko rin sa ilang milyong sundan na mga tagapagbunyag ng pandaraya. Sasabay sila sa sasakyan ng inyong pagpapatupad ng batas para mag-live broadcast ng inspeksyon. Basta mahanap sa kanilang kusina ang isang supot ng ipinagbabawal na additive. O kaya't may problema ang karne sa agarang pagsusuri. CJ. Agad akong magtitipo ng 2 grupo para sa biglaang inspeksyon. Aalis sa loob ng 1-0 minuto. Eksaktong 11:30 ng tanghali, lulusubin ang kanilang kusina. Pinatay ang tawag. Ngumiti ng malamig si Liu Dalong. Si Boss Zhou, tama ba? Ang 5 piso na pilantropo, di ba? Ngayong tanghali. Ipapahuli kita na may posas. At lalabas kang sira ang pangalan sa industriya ng pagkain. Mabilis na dumating ang 11:30. Sa oras na yon, naghahanda ka sa kusina. Nang isasabay mong kukunin ang mga super level na pagkain. Isang matinis na tunog ng pulis ang umalingaw-ngaw sa buong kalye. 3 puting Iveco na sasakyan ang huminto sa harap ng restaurant. Mahigit 100 tagapagpatupad ng batas. Bitbit ang iba't ibang portable na kagamitan sa pagsusuri at mga selyo. Pumasok sa loob ng tindahan. Lumayo kayo. Biglang inspeksyon ng ahensya ng kaligtasan sa pagkain.
Lahat ng hindi kasali umatras. At sa likod ng mga tagapagpatupad ng batas na ito, sumusunod ang ilang streamer na may dalang profesional na DE camera. Isa sa kanila, isang binatang may pulang buhok nakaharap sa lens. Umiti ng may pagkatuwa. Mga kaibigan, tingnan niyo ako. Si Away ay magdadala sa inyo sa mismong lugar. Maraming reklamo mula sa mga mamamayan sa totoong pangalan. Itong tinatawag na 5 piso na buffet na tindahan. Ngayon, ipapakita natin ang tunay na anyo ng kanser na ito. Ang biglaang pagbabago. Nagdulot ng kaguluhan sa dating tahimik na pila. Isara. Ano ang isasara? Kumakain kami ng maayos. Tumayo siya na parang bakal na tor sa harap ng pinto ng restaurant. Galit na nakatingin sa lalaking may salamin na ginto. Vice Director, lumayo ka. Hadlangan ang pagpapatupad ng batas. Sasamahan ka naming hulihin, sabay na lumapit ang ilang tagapagpatupad ng batas. Tila magkakaroon ng alitan. Binuksan mo ang pinto at lumabas. Kuya Lee, tumabi kayo. Ikaw ang may-ari. May natanggap kaming reklamo. Ang mga karne sa tindahan mo ay pinaghihinalaang lumalabag sa paggamit ng mga kemikal na sintetiko at artificial flavoring. Ngayon, lubusan naming sasarahan ang iyong kusina. Kukuha kami ng sample ng lahat ng sangkap para sa pagsusuri. Wala akong problemang sangkap. Maaari ninyo akong imbestigahan. Nagulat si Zhao Gang sa aking pagiging bukas. Sandaling natigilan. Boss, huwag kang mag-alala. Alinsunod sa batas ang aking ginagawa. Basta't malinis ang iyong kusina. Bibigyan kita ng malinis na pangalan. Lahat ay sumunod, dalhin ang mga kagamitan sa kusina. Huwag palampasin kahit isang pirasong sibuyas. 7 o 8 inspektor na nakasuot ng puting damit. Dala ang iba't ibang instrumento, pumasok sa kusina. Ang tusong si Away ay mahigpit na sumunod kay Zhao Gang. Sumiksik sa loob ng kusina. Mga mahal ko. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tinatawag na premium self-service na kusina. Kung ilang toneladang artificial flavoring ang nakatago. Ang bilang ng online viewers ay lumagpas na sa nakakatakot na 3 milyon. Ngunit nang pumasok ang lahat sa kusina, namangha sila. Walang tambak na mababang klase ng mga ready-to-cook pack. Walang mabahong basurahan na puno ng langaw. At walang itim na mantika na kumakalat sa sahig. Ang buong kusina ay napakalinis na tila isang ilusyon. Dahil sa passive na suporta ng sistema ng Absolute Clean Zone. Ang buong kusina ay walang bahid dumi. At ang 10 malalaking thermal bucket sa gitna ng counter. Kasama ang 4 na malalaking palanggang patatas na nakaayos. Ang nilagang karne ng baka at mga side dish. Walang anumang masangsang na amoy ng formaldehyde. Sa sandaling pumasok sila sa kusina. Isang napakayamang aroma ng sabaw ng buto. Marahas na humampas sa kanilang pangamoy. Isang inspektor na naghahanda na isaksak ang kuryente. Hindi mapigilan ang paglunok ng kanyang lalamunan. Ang kamay ni Away na may dalang gimbal ay naniga sa hangin. Ito ba ay kusina? Mas malinis pa ito kaysa sa clean room. Biglang sumabog ang live stream. Ito ba ang kusina ng karinderya? Ang stainless steel na lamesa ay kumikinang na parang salamin. Nakikita ang mga tagihawat sa mukha ko. Ahas na si Away. Hindi ba sinabi mo na may toneladang artipisyal na pampalasa? Ituro mo sa akin kung nasaan. Bilang isang taong may C at germophobia sa loob ng 10 taon. Tumingin ako sa kusinang ito. Nakaramdam ako ng sobrang komportableng kasiyahan. Kakain ako sa tindahang ito. Agad na umay ang mukha ni Zhao Gang. Akala niya noong una na makakakuha siya ng ebidensya pagpasok pa lang. Ang kapaligirang ito na napakalinis na nakakabighani. Talagang lampas sa kanyang plano. Pero kailangan pa ring sundin ang proseso. Itinuro ni Zhao Gang ang 10 malalaking balde ng sabaw. Inutusan ng inspektor na gawin agad ang mabilis na pagsusuri ng kemikal. Gumamit ang isang inspektor ng mahabang sandok. Mula sa balde ng purong karne ng baka na pansit. Maingat na sumalok ng isang sandok ng kulay amber na sabaw ng buto. Nagpatak ng ilang patak sa test tube. Pagkalipas ng 5 minuto, inilabas ng inspektor ang ulat at sinabing ulat. Direktor Zhao, ang resulta ng pagsusuri ay nagpapakita. Walang artipisyal na pampalasa. Walang preservatives. Walang kemikal na pampagana. Ito ay isang kaldero ng purong natural na sabaw ng buto. Impossible. Kinuha ni Zhao Gang ang isang ulat ng lab. Paano magiging natural na luto ang sabaw na 5 piso? Siguradong sira ang kagamitan. Subukan ang karne na yan. At ang pansit na yan. Tiyak na gawa sa peking karne. Isang ibang inspektor. Agad na gumamit ng sipit para kunin ang isang pink na pansit na karne ng baka. Inilagay sa ilalim ng portable na mikroskopyo para sa pagsusuri. Mayat-maya palang tumingin. Ang buong katawan niya ay parang nakuryente. Biglang tumalon. Ano ang problema? May nakitang industrial gelatin ba? Masayang tanong ni Zhao Gang. Hindi. Hindi ito pansit. Ang instrumento ay nagpapakita na 0 ang starch. 0 ang gluten protein. Mabuti, sinabi ko na peke ito. Wala ring harina. Anong plastic na bagay ito? Si Away sa tabi ay sobrang excited na halos tumalon. Ang inspektor ay umiling. Buong-buo ang muscle fibers ng karne na ito.
umabot sa kahangahangang 100%, ay gawa sa purong karne ng baka. Ang lugar ay tahimik na tahimik. Niloloko mo ba ako? Walang kahit isang butil ng harina. Ang pansit na gawa sa purong karne ng baka ay ibinebenta ng 5 piso. Nabaliw na ba ang mundong ito? Ako ang ika-negatibo 500, yung 499 na tao na nauna sa akin. Yumuyuko ako sa inyo. Pakiusap sa inyo. Kapag kumain na kayo, iwanan naman ako ng kahit isang kutsara ng sabaw. Impossible. Sinabi sa akin ni Liu Dalong. Ito ay gawa sa synthetic na karne na may hallucinogenic. Si Zhao Gang ay pinagpapawisan ng malamig. Bulong-bulong sa sarili. At sa oras na ito, si Wei na hawak ang kanyang telepono. Nakatingin sa bowl ng patatas na may karne ng baka na nakakaakit. Lunok siya ng laway. Samantalang ang lahat ay tulala. Bigla niyang inilahad ang kanyang daliri. Kinuha ang isang piraso ng karne ng baka at inilagay sa kanyang bibig. Habang mumunguya si Wei ng marahan. Ang mataba at malambot na tekstura. Kumakalat mula sa dila patungo sa utak. Ang kahangahangang lasa ay halos pumutok sa kanyang bungo. Ang kamay niyang hawak ang telepono ay nanginginig. Masarap, sobrang sarap. May kasalanan ako. Mga pamilya ko. Ito ay tunay na karne ng baka. Ito ang pinakamasarap na karne ng baka sa mundo. Sino man ang magsasabing ito ay masamang tindahan. Ako si Wei ang unang pupunta sa pamamagitan ng internet cable. Tahimik kang nakatingin sa labas ng kurtina. Tahimik kang nakatingin sa mga tao sa kusina na lubusang nahulog. Isang ngiti ang lumitaw sa iyong mga labi. Itinaas mo ang iyong pulso. 11:55 minuto. 5 minuto na lang bago magbukas. Lumapit ka at nagtanong, Vice Director Zhao. Nakalabas na ba ang resulta ng pagsusuri? Walang problema ang aking tindahan, di ba? Ako si Zhao Gang. Mahigpit na hinawakan ang test result. Sa sandaling si Zhao Gang ay nasa mahirap na sitwasyon. Isang mababang boses ang narinig. Vice Director Zhao. Ang laki ng kapangyarihan ng opisyal. Biglang isang matandang lalaki na nakasuot ng tangsuit, na sinasamahan ng 4 na itim na suot ng mga gwardya. Pumasok ng malalaking hakbang sa restoran ng zoo. Sa sandaling makita ang matandang ito, agad na yumuko at nanginginig na sinabi ni Zhao Gang. Zhao Gang, ngayon ay tinanggihan ko ang 30 pulong ng proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Nakatayo sa kaling ito ng buong 2 oras. Para lang maghintay ng isang kagat ng purong karne na pansit ni Boss Zhou. Ikaw naman nagdala ng ilang tao. Walang kahit anong matibay na ebidensya. Gusto mong sirain ang palayok ni Boss Zhou. Akala mo ba matanda na ako, si Chen? O akala mo ba na ang kapaligiran ng negosyo sa Tianhai City? Pwedeng pabayaan kayong mga peste na gumawa ng kahit ano. Hindi ganoon. Ginoong Chen, makinig po kayo sa aking paliwanag. Si Liu Dalong mula sa Xingyu Pavilion. Siya ang nag-report gamit ang tunay na pangalan na gumagamit ng kemikal na lason na karne ang tindahang ito. Normal na pagtupad ng aking tungkulin ito. Liu Dalong, ang manloloko na nagbebenta ng mumurahing pagkaing dagat sa halagang daan-daang libo. Hindi kayang makipagkompetensya sa nangungunang galing ni Boss Zhou. Kaya gumagamit siya ng mga masasamang paraan. Director Zhao, madali kang magamit ng iba. Narinig ito. Agad na nagkagulo ang mga kumakain sa labas. Kaya pala si Boss Liu ng Xingyu Pavilion ang gumagawa ng gulo sa likod. Ang kanyang luto ay parang pagkain ng baboy. At sobrang mahal. Talagang nainggit kay Boss Zhou at binoykot ang Xingyu Pavilion. Sa isang saglit, nagalit ang karamihan. Sa wakas, inanunsyo ni Zhao Gang na walang problema ang mga sangkap ng restaurant. Pagkatapos ng insidenteng ito, mas naging sikat ang iyong restaurant. Tumingin sa oras, 12:12 na. Kumuha ka ng megaphone at lumabas. Mga kaibigan, ang 5 piso na buffet ay opisyal na bukas. Pagkatapos sabihin, sumigaw ang karamihan. Kain na. Mga kapatid, sige na. Isang malakas na palakpak ng kamay. Isang bagong 5 piso na perang papel. Malakas na inihampas sa mesa. Boss Zhou, 5 piso, huwag na magsukli. Bigyan mo ako ng pure meat beef noodles na yan. Gusto ko ng isang timba. Gusto ko rin ng pure meat noodles na yan. Naghintay na ako buong umaga. Isang mayamang anak ay napisil na namumula ang mukha. Pilit na iniabot ang leeg pasulong. At sa lugar ng paghahain ng pagkain, habang binubuksan mo ang 10 malalaking stainless steel na lalagyan ng sabaw. Takip. Biglang kumalat ang aroma sa buong lugar. Ano itong banal na lasa? Pakiramdam ko ang kaluluwa ko ay akyat na sa langit. Ang pinakamayamang tao na si Chen Feng. Itong negosyanteng malakas na ang tsaa ay nagkakahalaga ng 10,000 yuan bawat tile. Sa sandaling ito, walang anyo na may hawak na mangkok. Habang ginagalaw ng mga chopstick. Sa sandaling pumasok ang noodles sa bibig. Biglang nanlaki ang mga mata. Ang matandang katawan ay natigilan sa pwesto. Ang noodles at ang scrambled egg na toppings ay dumula sa bibig. Kapag kinagat, ang katas ng baka ay dumaloy. At naghalo sa scrambled egg toppings. Nagbunga ng mayaman at masarap na lasa. Napakasarap. Ang mga tinatawag na state banquet na kinain ko sa buong buhay ko.
Kumpara sa mangkok na ito ng noodles, ay hindi pa kasing sarap ng pagkain ng baboy. Siya, hindi man lang makaupo. Dumiretso sa isang sira-sirang bangko sa sulok. Naglabas ng mga eksaheradong tunog ng pagsipsip. Ang daan-daang libong tao sa loob ay umiyak ng luha ng pagkaantig. Lunok ng baliw ang pagkain na sapat upang baguhin ang kaalaman ng tao sa masarap na pagkain. Sa oras na ito, tinitingnan mo ang mabilis na pagtaas ng emotional value. Masayang sinabi. Binubuksan ng sistema ang epikong raffle. Binabati kita, host, nakuha mo ang Supreme Spicy Large Lobster. Binabati kita, host, nakuha mo ang Premium Crab Roe Universe Egg. Matapos mabasa ang paglalarawan ng 2 putahe, nagulat ako sa aking puso. Ang dabulong. Bawat isa ay may sukat na eksaktong 10 gin ang timbang. Ang Premium Crab Roe Universe Egg. Sa labas, mukhang isang ordinaryong itlog ng manok. Ngunit sa loob ay puro crab roe. Hindi mo maisip. Ang 2 putaheng ito kung ilalabas ay magdudulot ng napakalaking pagkabigla. Sa oras na ito, sa loob ng marangyang pribadong silid sa tuktok ng Star Moon Pavilion, nakikita na ang mga streamer na ipinadala niya ay nagtaksil na. Ang mga kamay ni Liu Dalong ay nanginginig ng husto. Tapos na, lahat ay tapos na. Sa sandaling iyon, pumasok ang manager ng lobby. Sir Liu, may masamang balita. Tumawag lang ang supervisor sa baba. Ang lahat ng aming reservation ngayong gabi ay kanselado na. Pati ang mga malalaking boss na laging nandito nag-imbita. Ay blinok na rin kami. Nasa 13 Real Street silang lahat sa lumang bayan, pumipila para kumain. Ito ay tiyak na mahika. 5 piso. Paano niya maibebenta yan ng 5 piso? Ihanda mo ang sasakyan. Ako mismo ang pupunta ngayong gabi. Titikman ko ang sinasabi niyang pinakamagandang karne ng baka. Ano nga ba ang laman nitong sinasabi niyang misteryosong sabaw na walang inspeksyon? Droga na pampatulog na walang awa. Si Liu Dalong ay halos buong buhay na nagtinda ng pagkaing dagat. Ang dila ko ay mas tumpak kaysa sa anumang aparato. Basta lasahan ko lamang ng kahit isang maliit na bahid. Kahit isakripisyo ko ang aking buhay. E demanda ko ang hayop na ito hanggang sa mamatay. 3:00 ng hapon. Ang lahat ng iyong inihandang sangkap ay naubos na. Ang mga kumakain na namula ang mga mata sa pagkain. Sa ilalim ng tahimik na pagpapatahimik ng banal na hadlang ng kapayapaan. Kahit labis na ayaw umalis. Sumunod pa rin sila at lumabas ng restaurant. At nagsimulang maghanap ng anumang maupuan sa kalye. Nagmatigas na naghihintay sa pagbubukas ng hapunan. Isinara mo ang pinto ng tindahan. Pagkatapos ay bumalik ka sa likod ng kusina at nag-record ng video. Kumusta sa lahat? Ako si Zozo, ang may-ari ng Zuoje Restaurant. Salamat sa inyong lahat. Sa inyong suporta sa tanghali ngayon. Para suklian ang inyong sigasig. At para ipakita sa mga kakumpetensya na nagkukulong lamang sa dilim at naglalaro ng mga maruming taktika. Kung ano ang tunay na pagkain. Ngayong gabi, 6:00. Kapag may bagong menu ang hapunan ng aming tindahan, tapos mong sabihin. Binuksan mo ang pintuan ng dimension na kumukonekta sa system space. Ang pinto ng freezer na nagpapanatili ng sariwa. Kumuha ka ng isang malaking hipon na napakalaki. Inilagay ito sa chopping board. Pagkatapos ay kumuha ka ng isang itlog na libreng-libreng alaga. Bahagyang tinapik ang tuktok ng itlog. Sa susunod na segundo, ang maningning na ginintuang langis ng alimango ay dumaloy sa puting plato. Ang itlog na ito ay tinatawag na supremong itlog ng alimango. Ang hipon na ito ay tinatawag na pinakamataas na maanghang na malaking hipon. Ngayong gabi, 6:00, eksaktong maghahain. Walang pagbabago sa presyo. 5 piso pa rin bawat tao. Walang limitasyong kain sa buong tindahan. Kung hindi ka mabusog, ako ang mananagot. Wala pang 1 oras nang mailabas ang video, sumikat na ito ng sobra. Ang comment section ay puno ng pagkagulat. -5:50 ng hapon. Sa Tianhai City, 13 Real Street, puno na ito ng tao. 5 piso bawat isa. Isang 10 kilong malaking lobster na may purong crab roe at kiangkon egg. Ito ba ay bagay na kayang gawin ng tao? Puta! Umupa ako ng helicopter mula sa kalapit na probinsya para pumunta rito. Pero ngayon, hindi man lang ako makapasok sa kanto ng 13 Real Street. Mag-aalok ako ng 100,000 yuan. Sinuman, ibenta sa akin ang pwesto mo sa harap. At sa oras na ito, sa gitna ng pila ng mga tao. Isang lalaking may suot na malaking itim na face mask at malalaking salaming pang-araw. Ay nakikihalo sa karamihan. Palihim na lumilingon-lingon sa paligid. Ang taong ito ay si Liu Dalong. Mga mangmang na hindi pa nakakita ng mundo. 10 kilong Boston lobster. Itlog na may purong crab roe na 5 piso lang at pwedeng kainin ng walang limitasyon. Tanging mga taong sinipa ng asno ang utak ang maniniwala sa ganyang kalokohan. Tiyak na mga patay na hipon na pinalamig ng mahigit 3 taon. O kaya'y gawa sa patay na mantis shrimp. At pinagdugtong-dugtong na peke gamit ang maraming artipisyal na pulang oil at pangkulay. Tungkol naman sa itlog na yon, tiyak na gawa sa murang salted egg yolk, na hinaluan ng crab meat flavoring basurang industrial. Ngayong araw, pumunta siya para ilantad ang pandaraya kahit kamag-anak pa. Sasubukan niya mismo ang tinatawag na God-level seafood. At doon mismo sa tindahan, ilalantad ang panloloko. Eksaktong 6:00.
Binuksan niya ang pinto ng restaurant. Si Tangjay, na nasa unahan, ang unang sumugod sa loob. Simula na ng pagkain. Sumugod na tayo. Si Liu Dalong ay nasiksik sa karamihan. Para siyang isang lumulutang na damo na tinutulak papasok sa lobby. Sa sandaling pumasok siya sa lobby, nanigas ang kanyang buong katawan. Sa dulo ng lobby, ang lugar kung saan naghahain. May 4 na malalaking espesyal na stainless steel na lalagyan ng init. Kung saan ang mahigit 10 piraso ay kumikinang na parang ruby. Bawat isa ay kasing haba ng bisig ng isang matanda. Napakalaking Boston lobster na halos hindi makapaniwala. Ay tahimik na nakahiga. Sa loob ng napakaanghang na pulang mantika na parang kumukulong lava. Ang mga makakapal na pang-ipit ng alimango ay may naiwan pang ilang patak. Ang bagong gawang gintong pampalasa langis. At sa tabi nito, sa isa pang heating table, ang mga bundok ng native na itlog ay naglalabas ng mahinang singaw. Ang lalamunan ni Liu Dalong ay hindi mapigilang gumalaw ng galit. Bilang isang 30 taong matakaw, ang kanyang pang-amoy ay hindi kailanman manlilinlang sa kanya. Ang amoy na ito ay talagang sariwa. Imposible, talagang imposible na mabango ito. Kapag kinain, tiyak na bulok na karne. Si Liu Dalong ay parang baliw na nag-hypnotize sa sarili sa kanyang isipan. Pagkatapos magbayad, parang baliw na sumugod sa kusina. Hirap na kumuha ng isa mula sa pulang mantika. Isang sukdulang maanghang na malaking lobster na 10 kilo. Pagkatapos ay kumuha ng 2 itlog ng langit at lupa. Lumingon at umupo sa isang sulok. Pagkatapos ay marahas na hinubad ang salamin at maskara sa mukha. Nagagalak na kumuha ng maliit na kutsara. Malakas na hinampas ang itlog na may crab roe. Crack, isang iglap na pumutok ang balat ng itlog. Ang pupil ni Liu Dalong ay biglang lumiit. Isang napakagandang crab oil na parang likidong ginto. Hinaluan ng malalaking tipak. Buong taba ng alimango at roe ang biglang lumampas sa pagkakabihag ng balat ng itlog. Dumaloy ng diretsyo at napuno ang ilalim ng puting porselana na plato. Ang amoy na iyon ay direktang nagpawala ng isip kay Liu Dalong. Sa kulay na ito, nakita niya sa isang sulyap. Ito ay tiyak na pinakamataas na antas ng malaking alimango. At ito ay marangya. Diretsyo sa pinakamasarap na itlog ng alimango at taba. Walang kahit anong bahid ng laman ng alimango o dumi. Paano ito maaaring ilagay sa isang buong itlog na walang sira? Ang utak ni Liu Dalong ay nagkaroon ng matinding short circuit. Diretsyo niyang hinawakan ang kalahating balat ng itlog na umaagos pa ang itlog ng alimango. At mariing isinubo sa kanyang bibig. Sumipsip ng isang malaking higop. Ang buong katawan niya ay para bang tinamaan ng kidlat. Para siyang nasa isang gintong lawa. Libu-libong sirena ang umiikot at sumasayaw sa paligid. Diyos ko, ang sarap nito. Sunod niyang binasag ang sipit ng hipon. Isang buo. Parang braso ng sanggol na makapal na laman ng hipon. Perpektong nagpakita sa kanyang harapan. Ibinuka ni Liu Dalong ang kanyang bibig at kinagat ito ng isang beses. Pumutok, pumutok, pumutok. Ang laman ng hipon ay biglang tumalbog ng mabangis sa kanyang bibig. Ang nakakatakot na elasticity ng kalamnan. Nasa bawat pagmuya niya. Para siyang nakikipaglaban sa isang higanteng halimaw mula sa libu-libong metro ang lalim. Ang pakiramdam na ito ay parang nag-surf sa karagatan. Ang tamang-tamang pamamanhid at anghang. Halos magpaangat sa anit niya. Isang subo pababa. Parang nabuhay muli. Kumalabog ang sipit ng lobster ni Liu Dalong sa mesa. Natulala siyang tumingin sa sarili. Ang mga kamay na puno ng pulang mantika at gintong mantika ng alimango. Tumingin din sa mga katulad niya sa paligid. Habang umiiyak, habang baliw na umunguya sa sandaling iyon. Parang gumuho ang langit sa kanya. Siya pala ay magpapanggap na mag-imbestiga sa tindahang ito. Hindi ba yun talagang paghahanap ng kamatayan? Sa loob lamang ng 3 oras. Ang Zoji restaurant na may 5 piso na God-level seafood. 10 gin na malaking lobster. Purong itlog ng alimango na may laman. Ang mga terminong ito ay may kapangyarihang dumurog. Sinakop ang nangungunang trending sa lahat ng social platform sa bansa. At direktang lumampas sa hangganan. Sumabog ang mga foreign network. O aking Diyos! Ito ba ang mahika ng silangan? Ilagay ang katas ng 1.5 gin na malaking alimango sa isang perpektong itlog. Ang 3 Michelin star na chef. Kahit hindi maintindihan ang lohika ng pisika nito. Ang 10 gin na malalim dagat na mutated Boston lobster. Ay ipinagbibili lamang ng wala pang $1. Diyos ko! Magbubook agad ako ng tiket papuntang China. Kinabukasan ng umaga. Tianjin City International Airport. Ang dispatcher ng control tower ay tumingin sa radar screen na makapal. Parang kuyog ng mga pribadong eroplanong humihiling na lumapag. Agad na nabasa ng malamig na pawis ang likod. Gulfstream Yi 650. Bombardier Global 7,500. At maging ang espesyal na binagong Boeing 747 ng royalty ng gitnang silangan. Lumunok ng laway ang dispatcher. Anong araw ba ngayon? Magkakaroon ba ng lihim na summit ang United Nations sa Tianjin City natin? Ang iilane sa labas ng airport ay puno ng mga sasakyan. Rolls-Royce na bihirang makita. Phantom, Maybach, Pullman, at bulletproof Cadillac. Hindi mabilang na nakaitim na suite. Mga bodyguard na may salaming pang-araw na handa. At ang mga nangungunang panayam mula sa buong mundo.
Mga tycoon ang langis sa gitnang silangan. Hindi man lang nag-abala sa kanilang bagahe. Ang unang sinabi pagkatapos kunin ang telepono ay sumigaw sa masamang inchik. Mabilis, pumunta agad sa 13 Real Street ng lumang lungsod. Gawin ang lahat para makakuha ng pwesto sa tinatawag na Zoology Restaurant. Alas negatibo 1:00 ng umaga, 13 Real Street. Nang ang unang bulletproof na Rolls-Royce na may plakang embahada ng dayuhan ay sumubok pumasok sa sirasirang lumang kalye na ito. Nalaman ng driver na wala ng pag-asa, na ito ay naging isang pader ng tao na kahit lamok ay hindi makapasok. Mula sa dulo ng kalye hanggang sa saradong roller door ng Zoology Restaurant. Mahigit 10,000 tao ang nakapila sa harap. Sa pila, sila ay naging mga leader ng mga panatikong foodie. Dala nila ang sarili nilang upuan. Nakaupo sa pinakaharap ng pila. Parang dalawang tagapagtanggol. Ang Rolls-Royce ay nagpatunog ng mahinang busina. Ilang puting bantay na may asul na mata ay bastos na nagbukas ng pinto ng kotse. Sinamahan ng isang may mamahaling relo na may diamante. Nakasuot ng tradisyonal na puting Arab na damit. At may makapal na balbas, isang mayamang taga-Middle East ang bumaba. Ang oil tycoon na si Ali ay may halagang higit sa $100 billion. Tiningnan niya ang pila na parang refugee camp. Nagkunot ang kanyang noo. Sa buong buhay niya, sa anumang 3-star Michelin restaurant, diretso siyang nagpapalabas ng ibang tao. Kaya niyang papuntahin ang top French chef sa pamamagitan ng helicopter sa kanyang disyertong palasyo para magluto ng isang pagkain para sa kanya. Ang salitang pila ay wala sa kanyang diksyonaryo. Bigyan ng may-ari ng $1,000,000. Sabihin sa kanya, gusto kong rentahan ang kanyang tindahan. Isang araw, pakiusap, ilagay ang lobster at itlog na may crab roe. Lahat sa loob ng aking kotse. Ayokong makisiksik sa mga sibilyan na ito. Tumango ang tagasalin. Dala ang 2 bantay, bastos na itinulak ang mga tao. Malakas na lumakad sa pinakaharap ng pila. Malakas na pinukpok ang roller door ng Zoology Restaurant, buksan. May-ari, buksan. May super na gustong makita ka, ano yon? Hindi pa 12 oras, sarado pa. Ikaw si Boss Zo, tama. Nagkaroon ka ng swerte. Nakita mo yon? Ang prinsipe ng langis mula Middle East na si Ali ay nagsabi. Magbabayad siya ng $1,000,000 para sa lahat ng iyong sangkap at oras ngayon. Isara mo na ngayon ang tindahan. Ihanda ang mga pagkain. Ihatid sa kotse. Itong $1,000,000 ay ililipat agad sa iyong account ni. Pagkasabi niya nito, biglang napahinga ng malalim ang mga taong nakapila. Ang $1,000,000 ay katumbas ng mahigit 7 milyong yuan. Para lang kumain ng 5 piso na buffet. Ito ay talagang napakawalang tao. Pero ang kakaiba, umiling ka. At itinuro ang karatula sa pintuan. Bulag ka ba? O hindi marunong bumasa? Unang tuntunin. Lahat ng buffet ay nagkakahalaga ng 5 piso. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng tawaran. Ikalawang tuntunin. Kailangan pumunta sa tindahan at magbayad gamit ang tunay na pangalan. Pumila para kumain. Mauna nang dumating, mauna nang makakain. Ikatlong tuntunin. Pantay-pantay ang lahat sa tindahang ito. Walang walang pribadong silid. Wala ring takeout o espesyal na pribilehyo. Umuwi ka at sabihin sa iyong amo. Sa aking tindahan. Kahit na siya ang Diyos ng langit. Kahit hawak niya ang lahat ng minahan ng ginto sa mundo. Kung gusto niyang kumain ng lutong-luto ni Zuzu, kailangan niyang magbayad ng 5 piso ng maayos. At pumila sa dulo ng pila. Nang marinig ito, sumigaw ng galak ang lahat ng kumakain na nakapila. Boss Zo ay astig. Sa harap ng kaldero ni Boss Zo, kahit ikaw ay dragon. Kailangan mong yumuko kahit ikaw ay tigre. Kailangan mong dumapa, lumayas at pumila sa likod. Ako ay pumila mula pa noong 2:00 ng madaling araw. Ang $1,000,000 mo ay walang kabuluhan. Kulang ba si Boss Zo sa perang iyon? Namutla ang tagapagsalin dahil sa sigaw. Tumakbo siya ng patago pabalik sa magnate na si Ali. At isinalin ng buo ang iyong mga sinabi. Pumula ng husto ang mukha ng magnate na si Ali. Galit siyang humigpit ng kamao. At sumigaw sa mga bodyguard. Walang hiya, mga hamak na langgam sa ilalim, pasukin nyo. Gibain ang sirang tindahang iyon. Iligpit ang kusinero at iwi sa Dubai. Ilang bodyguard na may taas na 2 metro, na puno ng kalamnan, ay agad na bumunot ng kanilang mga batuta. Nagmamadaling papasok na tila galit na galit. Ngunit sa sandaling tumapak ang kanilang mga paa. Sa loob ng 100 metro mula sa restaurant, na-activate ang banal na kalasag ng sistema na nagbibigay ng kapayapaan. At sa 1 segundo ay naging lubos na tahimik at malinaw. Lumingon siya sa negosyanteng si Ali sa likuran. At ang kanyang tono ay naging parang isang maamong pari. Boss, hindi tama ang away. Ang patakaran ni Boss Zo ay patas. Dapat tayong sumunod sa kaayusan. Ito ang pinakapangunahing paggalang sa pinakamataas na uri ng pagkain. Tama. Ang mukha ng negosyanteng si Ali, na dating galit at pumangit, ay biglang natahimik. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang bahagyang amoy ng naiwang super spicy lobster ay nagpahilo sa kanya, isang mayaman na kumain na ng lahat ng mamahaling pagkain sa mundo. Tama kayo.
Agad na nagtungo si Ali sa dulo ng pila na may habang 1 kilometro. Para siyang isang ordinaryong matandang lalaki. Humanap ng malinis na gilid ng kalsada at naupo. Hindi lang siya. Sinundan siya ng mga kilalang tao mula sa iba't ibang bansa. Sa sandaling tumapak sila sa 13 Real Street, lahat ay nahugasan ang kanilang kaluluwa ng kalasad. At sa loob ng restaurant, tiningnan mo ang panel ng sistema. Ang mga epikong emosyong puntos ay lumampas na sa 100,000. Gamitin ang sistema ang lahat ng epikong emosyong puntos. Agad na ipagpalit ang pinakamataas na antas ng banal na upgrade package ng tindahan. At ang pinakalihim na menu ng China. Sa susunod na segundo. Ding, binabati kita na unlock mo ang banal na tindahan. Ang restaurant ay sumasailalim sa space folding upgrade. Ding, na-unlock ang mitolohiyang pagkain na Nine Heavens Dragon and Phoenix Feast. Matapos ang pag-upgrade ng tindahan. Nang mabuksan ang pinto ng restaurant. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang mundong nasa likod ng pinto. Ay tila pinutol ng isang tabak ng Diyos. Isang bitak patungo sa ibang dimensyon. Ang espasyo sa loob ay pinalawak. Isang ingranding palasyo na kayang tumanggap ng 10,000 tao. Ang bubong ay may taas na 10 metro. Kasing lawak ng Colosseum ng Roma. Ngunit puno ng mga dekorasyon at inukit na mga haligi. Puno ng sukdulang karangyaan ng klasikong imperial na China. Daan-daang. Mga malalaking round table na gawa sa pinakamahusay na golden silk nanmu. Nakaayos na parang bilog na singsing. Nakatayo ng maayos at pantay-pantay. Ang sahig ay natatakpan ng purong puting jade na kasing linaw ng kristal. Bawat haligi ay may nakapulupot na 5 kukong gintong dragon na tila buhay. Sa napakagandang espasyong ito na sobrang ingrande. Sa gitna ay may 50 metrong pabilog na kristal na lamesa para sa pagkain. Ito ba ay isang banal na kakayahan? Dumiretso sa pagluhod. Dumaloy ang luha ng matanda. Mahikang espasyo. Ito ay tunay na paraan ng mga immortal. Ako, si Chen Feng, ay walang karapat-dapat na makapasok sa ganitong lugar ng mga Diyos sa aking buhay. Diyos ko, nahulog sa lupa ang purong gintong rosaryo ng negosyante mula sa Arabia. Ang tinig ng lahat. Malinaw na naririnig ng bawat isa. Ngayon ang araw ng huling pagbabago ng kainan ng pamilya Zhou. Bilang ganti, ang menu ngayon ay isa lamang. Dahan-dahan kang lumingon. Inilagay ang kamay sa likod. Sa takip ng malaking tansong kaldero na may 5 metro ang laki. Ang ulam na ito ay tinatawag na siyam na langit na ulam ng dragon at phoenix. Pinagsama ang 900 at 99 na pambihirang sangkap na parang halaman ng mga immortal. Pagkasabi mo, bigla mong binuksan ang malaking takip. Isang ginintuang sinag ng liwanag ang tumagos hanggang sa langit. Isang nakikitang ginintuang halimuyak ang pumaligid sa buong lungsod. Kahit isang simhot lamang. Parang kayang linisin ang pinakaloob ng kaluluwa ng tao. Isang banal na amoy na nag-aalis ng lahat ng pagod at sakit. Kumain na, sa iyong sigaw. Sa iyong utos, libu-libong tao ang dumagsa na parang alon sa ingranding palasyo. 5 piso, Ginoong Zhou. Ito ang aking 5 piso. Ang negosyante mula sa Arabia ang unang sumugod sa counter. Matapos magbayad, kumuha siya ng malaking mangkok na parang puting jade. Sumugod sa lamesa ng pagkain. Nang kanyang sandok ang isang kutsara mula sa malaking tansong kaldero. Nang ang kumikinang na makulay na sabaw ay pumasok sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, isang tunog ng lagaslas. Isang nakakakiliti na kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Sumabog ang masaganang lasa sa kanyang dila. Sa sandaling iyon, parang nakita niya ang pagsilang ng sansinukob. Nakita ang pagkasira ng mga bituin. Bawat panlasa niya ay nanginginig ng sobra. Ang sobrang sariwa at malasang lasa. Ang maanghang. Sa isang iglap, naabot ang perpektong balanse. Ang mga tila may buhay na pinakamataas na sangkap. Diretsong naging isang mainit na agos. Na pumupuno at nagpapalusog sa kanyang mga laman loob. Hindi na mamalayan. Tumulo na ang kanyang mga luha. Napakasarap. Ito ang tunay na pagkain. Ito ang biyaya ng mga Diyos. Hindi lang siya. Halos lahat ay nalunod sa sarap. Ngayon, nakatayo ka sa pinakamataas na bahagi ng ingranding palasyo. Tahimik na minamasdan ang libu-libong tao sa ibaba na umiiyak. At nag-aalmusal ng baliw. At sa labas ng pinto, isang pila na umaabot hanggang dulo ng lungsod. At may libu-libo pang nagmumula sa buong mundo. Isang walang katapusang prosesyon ng pagpupuri. Bigla mong iniunat ang iyong mga kamay. Tinatanggap ang lahat ng karangalang ito. Dito, ako ang batas. Sa sandaling iyon, biglang umugong ang kalangitan ng malakas na putok-putok. Sa susunod na sandali, nagsimulang gumuho ang gintong palasyo sa paligid. Nanginginig ang iyong paningin. Ang mga gintong dragon ay naging alikabok at puting jade. Ang sahig ay naging sementong puno ng mantika. Maging ang mukha ng negosyanteng si Ali na puno ng damdamin. Ay nagbalat na parang basag na porselana. Bigla mong iminulat ang iyong mga mata. Isang pakiramdam ng pagkahilo ang dumating. Muntik ka nang matumba mula sa upuan. Walang gintong palasyo. Walang mga mananampalataya. Walang piging ng dragon at phoenix.
Natuklasan mong nakadapa ka pa rin sa lumang counter na puno ng mansa at mga nakausling kahoy. Ang kanang bahagi ng iyong mukha dahil sa matagal na pagkakadikit sa braso ay manhid at naging kulay lila. Mayroon pang isang patak ng laway sa gilid ng iyong bibig. Katok, katok, katok. Muling tumunog ang pintuan. Zuzuo, buksan mo ang pinto para sa akin. Alam kong nagpapanggap kang patay sa loob. Nanginginig ang iyong kamay habang hinihimas ang iyong mga mata. Sa iyong isipan, otomatiko kang tumawag sa sistema. Nandyan ka ba? Tahimik na parang patay. Kumalabog. Ang lumang pinto ng salamin ay marahas na itinulak mula sa labas. Ang kasero na si Wang Dajin ay humahakbang ng malakas papasok. May isang tumpok ng mga sulat ng paniningil sa kanyang kamay. Ibinagsak ito ng mabigat sa counter ng cashier. Tigilan mo na ang pagpapanggap na tulog. Biglang inabot ni Wang Dajin ang kanyang maikli at matabang daliri. Tinutok ito ng mariin sa dibdib mo. 3 oras na lang ang natitira. Alas 5 ng hapon, 5,000 piso ang upa. Kung hindi mo ito mailabas, papapuntahin ko agad ang mga tao ko para itapon ang lahat ng basurang ito mo sa lansangan. Nakatitig ka ng matamlay kay Wang Dajin. Tito Wang, iniisip ko lang kanina ang 5 peso buffet. Buffet ang iyong ulo. Sa sira-sira mong tindahan na ito, ni isang ligaw na aso ayaw tumingin. Nanaginip ka pa na may darating para kumain ng buffet. Pakinggan mo ako. Zuzuo, dahil lang sa konting utang na loob sa mga magulang mo. Naubos na yon kalahating buwan na ang nakaraan. Kung hindi mo maibigay ang upa ngayon, kunin mo ang lahat ng basura mo. At lumayas ka agad sa harapan ko. Bumalik ang tahimik na parang patay sa loob ng restaurant. Napaupo ka ng walang sigla sa upuan. Sa mundong ito pala, wala naman talagang makalangit na sistema na magliligtas sa lahat. Ang naririto lamang ay isang mahirap na binata na nag-ingat ng lumang panaginip. At malapit ng palayasin ng buhay. Alas 5 na. Bulong mo ng mahina. Dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Natukoy na ang host ay nasa bingit ng kawalan. Matinding pagtutol at paghihinagpis. Naayon sa kondisyon ng pagkakatali. Ang sistemang pangmakalangit na pagsusuri ng buffet ay kasalukuyang ina-activate.